Mapagpalang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling magbabahagi sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Angelina. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng araw. Maraming salamat! Simulan na natin ang kwentuhan. Napabuntong hininga na lang si Lander habang tinitignan ang schedule sa tablet niya habang nakaupo sa loob ng opisina niya sa Grand Imperial Hotel. Isa-isa niyang tinignan ang listahan ng mga VIP guest na dadalo sa anniversary ng Hotel Empire ng kanilang pamilya. Alam niyang hindi lang basta party ang mangyayari ngayong gabi. Paniguradong set-up na naman ito ng mami niyang si Doña Victoria para ipakilala siya sa mga rich heiress. Hindi ko kailangan ng business arrangement. Gusto ko lang patunayan sa board na kaya kong patakbuhin ng kumpanyang to na mag-isa nang walang kung sinong idinidikit sa pangalan ko. Bulong ni Lander sa sarili habang inaayos ang necktie niya. Napaangat ang tingin niya nang may kumatok. Pumasok si Mark, ang personal assistant at sekretarya niya. Sir, magsisimula na po yung banquet sa Grand Ballroom. Nandun na po yung mami niyo. Nahanap na kayo. Okay, susunod na ako. Siguraduhin mong walang media na makakalapit sa table ko. Yes, sir. Sagot ni Mark bago lumabas. Habang naglalakad si Lander pababa ng staircase patungo sa ballroom, naiinis siya. 2 taon na siyang workaholic para lang patunayan na karapat-dapat siyang maging susunod na CEO. Pero para sa mami niya, ang kulang na lang sa kanya ay isang maayos at malinis na family man image para tuluyang makuha ang posisyon. Samantala, sa kusina naman ng ballroom, halos magkabuhol-buhol na mga kamay ni Maya sa pag-aayos ng mga baso at champagne flutes. Suot ang simple niyang banquet server uniform. Pagod na siya dahil ikatlong trabaho na niya ito para sa araw na ito. Pagkatapos ng klase niya sa umaga, nag-tutor pa siya at ngayon naman ay nagsiserve dito sa hotel. Maya, dinala mo ba yung tray ng red wine sa VIP table 1? Bilisan mo, nandun yung pamilya na may-ari ng hotel. Sigaw ng supervisor niya. Opo, susunod na po. Huminga ng malalim si Maya habang maingat na binuhat ang mabigat na tray. Kailangan niyang tiisin ang pagod dahil kailangan niya ang sahod ngayon para sa gamot ng mami niyang si Aling Teresa na may sakit, bukod pa sa mga nagkakapatong-patong nilang utang sa ospital. Habang naglalakad si Maya sa gitna ng ballroom, napansin niyang isang matangkad at guwapong lalaki na nakatoksido pero sobrang seryoso at lamig na mukha habang kausap ang isang matandang babae na halatang elitista. Iyon si Lander at ang mami nitong si Doña Victoria. Lander, you need to fix your image. Look at Katrina. She's the heiress of Megaland Holdings. Mag-usap kayo mamaya. Utos si Doña Victoria sa anak. Mom, I told you, I'm here for business, not for a marriage interview. Dahil sa inis, biglang tumalikod si Lander nang marahas nang hindi tinitignan ang nadaraanan niya. Sakto namang papalapit si Maya bitbit ang tray ng red wine. Lahat ng baso'y nabasag at ang buong laman ng red wine ay natapon mismo sa puting polo at tuxedo ni Lander. Biglang tumahimik ang buong ballroom. What the hell? Kilit na sigaw ni Lander habang tinitignan ng nadumihan damit. Tumingin siya ng matalim kay Maya. Hindi mo ba tinitignan ang dinaraanan mo? Nanginig ang mga kamay ni Maya. Pero dahil sa sobrang pagod at stress, imbes na maiyak, ay pinatatag niya ang boses niya. Sorry po sir, pero kayo po yung biglang tumalikod na mabilis nang hindi tumitingin sa likod niyo. Nagtatrabaho lang po ako dito na maayos. Anong pangalan mo? Tinignan ni Lander ang name tag nito na medyo nabasa ng wine. Maya Salazar. Nangunot ang noo ni Lander sa tapang ng babaeng ito na sumasagot sa kanya habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata niya. Bago pa makapagsalita si Lander, lumapit na si Doña Victoria na may diring-diri ang mukha. How dare you speak to my son like that? Guard, palayasin ang babaeng ito. Fire her immediately. At siguraduhin hindi na siya makakatapak sa kahit anong establishment ng mga imperyal.
Naiyak na si Maya. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil alam niyang mawawalan siya ng panggastos para sa gamot ng nanay niya. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palabas ng ballroom, habang pinapahid ang luha niya. Pagkalipas ng 3 oras, tapos na ang party. Nakapagpalit na si Lander ng damit, pero mas lalong sumakit ang ulo niya dahil nalaman niyang may mga paparazzi pa rin sa labas ng hotel na naghihintay na makunan siya ng picture matapos ang tsismis na nag-away sila ng mami niya sa loob. Dahil sa stress, lumabas si Lander sa back exit ng hotel nang mag-isa para magpahangin. Medyo nahihilo na rin siya dahil uminom siya ng kaunting alak. Sa kabilang banda, naglalakad naman si Maya sa madilim na eskinita malapit sa parking lot ng hotel habang bitbit ang backpack niya. Umiiyak siya habang kausap sa phone ng kapatid niya. "Huwag kang mag-alala. Gagawa si ate ng paraan para sa gamot ni nanay. Makakahanap ako ng ibang trabaho bukas." Nakatigil si Maya na makita niya si Lander na mukhang nahihilo at sumasandal sa pader. Biglang may sumulpot na 3 lalaking may hawak na malalaking kamera at may mga flash na nakatutok kay Lander. Mga paparazzi. "Sir Lander, sino yung kasama mo kagabi sa club? Totoo bang gagamitin mo lang ang kumpanya?" Sunod-sunod na tanong ng mga reporter habang pilit na kinukunan ng picture ang bilyonaryo. Nakita ni Maya na nasasaktan si Lander sa lakas ng flash ng kamera at muntik na itong matumba. Dahil sa konsensya, kahit galit siya dito ay hindi niya napigilan tumakbo papalapit. Hinarangan ni Maya ang mga kamera gamit ang sariling katawan niya. "Sandali nga! Kitang nahihilo na yung tao, pinagkakaguluhan niyo pa. Umalis na kayo rito kung ayaw niyong ipapulis ko kayo!" Sigaw ni Maya para protektahan ang likod ni Lander. Sa pagmamadali ni Maya na hilahin si Lander para maitago ito sa kotse, aksidenteng naapakan niya ang dulo ng jacket niya kaya nawalan siya ng balanse. Nahulog siya ng diretsyo sa dibdib ni Lander at automatiko naman siyang sinalo ng lalaki sa baywa. Doon sila nakunan ng picture, isang anggulo kung saan mukha silang magkayakap na mahigpit, habang ang kamay ni Maya ay nakapatong sa dibdib ni Lander at ang mukha nila ay sobrang lapit sa isa't isa. Ang mas malala pa, sa pagkakasalo sa kanya ni Lander, may nalaglag na maliit na velvet bags mula sa bulsa nito na pilit na ibinibigay ng mami niya kanina at bumukas ito sa tabi ng paa nila na nagpapakita ng isang engagement ring. "Oh my God! Siya ba yung secret girlfriend ni Lander Imperial? May engagement ring!" Bulong ng isang reporter habang patuloy ang pagkuha ng picture. Mabilis na naitulak ni Maya si Lander nang ma-realize ang kanilang posisyon. Pareho silang nagkatitigan ng may gulat at kaba. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising si Maya sa sunod-sunod na tawag ng mga kaibigan niya. Pagkabukas niya ng social media, nanlamig siya sa nakita niya. Trending na sila sa buong Pilipinas. The Billionaire's Secret Proxy. Grand Imperial Airlander Imperial. Engaged to a humble working student. Sa penthouse naman ni Lander, nagmamadaling pumasok si Mark, bitbit ang tablet niya. "Sir, may malaking balita. Ang viral incident yung kagabi kasamang banket server na si Maya Salazar ay kalat na kalat na. Pero sir, tignan niyo yung stock market ng hotel." Ipinakita ni Mark ang graph. Dahil sa lumabas sa balitang seryosa na si Lander at may isang simpleng humble hardworking fiancé na nagtatanggol sa kanya, biglang bumango ang pangalan niya sa publiko. Ang mga stocks ng Hotel Empire na bumagsak dati dahil sa mga issue niya ay biglang umakyat ng 15% sa loob lamang ng ilang oras. Napatitig si Lander sa picture ni Maya sa screen. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. "Mark, hanapin mo agad ang tirahan ni Maya Salazar. Dali mo siya sa opisina ko ngayon din. May kontrata kaming kailangang pag-usapan." Gulong-gulong isip ni Maya habang nakaupo sa tapat ng dampuhalang salamin sa opisina ni Lander. Hindi siya makapaniwalang dinala talaga siya dito ng assistant ni Lander na si Mark pagkatapos siyang sunduin sa mismong labas ng tinitirahan nilang apartment. Sir Mark, sigurado ba kayong hindi ako ipapakulong ng boss niyo?
Dahil ba to sa natapong wine o dahil sa picture kagabi? Aksidente lang talaga yun. Napatama lang ako sa jacket ko. Relax, Maya. Nakangiti yung putol ni Mark sa kanya habang nagtitimpla ng kape. Hindi kay papakulong ni Sir Lander. Sa totoo lang, baka nga swertehin ka pa ngayong araw. Bago pa makapagtanggi si Maya, bumukas ang pinto at pumasok si Lander. Seryoso pa rin ang mukha nito. Suot ang isang mamahaling navy blue suit. Umupo ito sa swivel chair sa harap ni Maya at tinitigan siya ng diretso sa mata. May kung anong aura kay Lander na nagpapakaba kay Maya, pero pinilit niyang huwag magpatalo. Naupo ka na ba? I'm sure, nakita mo ng balita sa social media. Opo sir, trending nga po tayo. Pero promise, wala akong kinalaman doon. Ipinagtanggol ko lang naman kayo sa mga paparazzi tapos na out of balance ako. Hindi ko alam na may mahuhulog na singsing sa bulsa niyo. I know, it was an accident. Pero dahil sa accident na yan, ang bagsak ng stock ng hotel ko, tumaas ng 15% ngayong umaga lang. Napatigil si Maya. Po, ibig sabihin, nakatulong pa ako sa inyo? Exactly. The media thinks you're my humble, hardworking fiancé at nagustuhan ng board of directors ang bagong image ko. I need that image para makuha ang CEO position. Kinuha ni Lander ang isang makapal na folder mula sa drawer niya at inilapag ito sa harap ni Maya. I have a business proposal. Magpanggap ka bilang fiancé ko sa harap ng media at ng pamilya ko sa loob ng 6 na buwan. In exchange, babayaran ko lahat ng utang ng pamilya mo at ako nang bahala sa lahat ng hospital bills at gamot ng mami mo. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Parang nabingi siya sa narinig. Gamot ni nanay? Paano yun nalaman? Inutusan ko si Mark na i-background check ka. Malaki ang utang niya sa ospital, di ba? Gagawin mo lang trabaho mo bilang fiancé ko at burado lahat yan. Napalunok si Maya. Alam niyang malaking kalokohan ang pumasok sa peking relasyon sa isang bilyonaryo. Pero nang maisip niyang kalagayan ng kanyang ina na si Aling Teresa na nahihirapang makahinga gabi-gabi dahil sa sakit, unti-unting gumuho ang pag-aalinlangan niya. Ano ba naman ang 6 na buwang pagpapanggap kung kapalit noon ay ang buhay ng nanay niya? Walang ibang kasama sa kontrata? Walang totoong kasal? Purely business, Maya. Pagkatapos ng 6 na buwan, magbe-break tayo dahil sa irreconcilable differences at malaya ka na. Huminga ng malalim si Maya, kinuha ang ballpen at pinirmahan ang kontrata. Sige sir. Gagawin ko. Nakahinga ng maluwag si Lander, bagamat may kung anong kakaibang tibok sa dibdib niya nang makitang determinadong pumirma ang babae. Good. From now on, you can call me Lander at magsisimula ang unang test mo ngayon din. 1 oras matapos pirmahan ng kontrata, dinala ni Mark si Maya sa isang high-end boutique sa loob mismo ng hotel para sa isang total makeover. Pinalitan ng simple niyang t-shirt at maong ng isang eleganteng pastel pink dress na hindi hapit sa katawan niya ngunit formal tignan. Inayos din ang bagsak niyang buhok at nilagyan siya ng light makeup na lalong nagpalitaw sa natural niyang ganda. Nang bumalik sila sa opisina ni Lander, napatayo ang bilyonaryo mula sa kanyang upuan. Sandaling natulala si Lander habang nakatitig kay Maya. Ibang-iba ito sa galit at dungis whining banquet server na nakita niya kagabi. You look decent. Decent lang? Ang bigat kaya ng suot ko, sir. Ay, Lander pala. At saka sakit itong heels, ha? Napailing na lang si Lander habang may bahagyang ngiti sa mga labi niya na mabilis din niyang itinago. Masasanay ka rin. Let's go. My mom is waiting for us sa VIP lounge. Pagkarating nila sa tapat ng pinto ng VIP lounge, naramdaman ni Maya ang lamig ng kamay niya sa kaba. Biglang hinawakan ni Lander ang kamay niya at pinagdaop ang mga daliri nila. Napatingin si Maya sa kanya. Hold on to me. Huwag kang bibitaw kahit anong sabihin niya. Tumango siya. Pagkabukas ng pinto, nandoon na si Doña Victoria, nakaupo ng tuwid habang umiinom ng tsaa. Nang makita sila, agad na dumilim ang mukha ng matandang babae, lalo na makitang magkahawak ang kamay ni Lander at Maya.
Lander, anong ibig sabihin nito? Bakit kasama mo pa rin ang hampas lupang bank at server na yan? At ito yung kumakalat na balita sa TV. Ma'am, kalma. I brought her here para formally siyang ipakilala sa'yo. She is Maya Salazar, my fiancé. Totoong balita. Marahas na ibinaba ni Doña Victoria ang tasa niya. Lumikha ito ng matunog na kalampag sa lamesa. Tinignan niya si Maya mula ulo hanggang paa na may matinding pandidiri. Are you out of your mind, Lander? Gagamitin mo babaeng ang para lang sirain ang kasunduan natin kay Katrina? Look at her. Kahit bisa mo yan ng mamahaling damit, amoy mahirap at basahan pa rin ang pinanggalingan yan. She doesn't belong to our world. Nasaktan si Maya sa mga salita ng matanda. Parang gusto niyang bawiin ang kamay niya at tumakbo palayo. Pero mas lalong hinigpitan ni Lander ang hawak sa kamay niya na tila ba nagbibigay ng lakas. Mama, sapat ng buhay na dinidikta mo sa akin. Si Maya ang gusto ko at siya yung pakakasalan ko. Paborito siya ng publiko ngayon at kung aawayin mo siya, ang stocks ng Imperial Hotel ang babagsak. You are blackmailing me using the company, Lander. Tumayo si Doña Victoria at humakbang papalapit kay Maya. Tinignan niya ito ng napakatalim. Huwag kang magdiwang. Alam ko mga katulad mo. Pera lang ang habol mo sa ano ko. Titignan natin kung hanggang kailan mo matitiis ang buhay dito. I will make sure na bago matapos ang buwang ito, ikaw mismo luluhod para umalis sa buhay namin. Matapos ang huling banta, padabog na kinuha na matanda ang bag niya at lumabas ang silid. Nang tuluyang sumara ang pinto, napabitiw si Maya sa kamay ni Lander at napaupo sa sofa, habang hinahabol ang hininga niya sa tindi ng tensyon. Ay, grabe. Ganun ba talaga katindi yung mami mo? Parang gusto niya akong ipakain sa pating. Naupo si Lander sa tabi niya at iniabot ang isang basong tubig. Tinignan niya si Maya na may bahid ng pag-alala na hindi niya madalas ipakita sa iba. I told you, she's strict. Are you okay? Ay, okay lang. Sanay naman ako sa mga ganyan. Pero iba yung level ng mami mo Pero huwag ka mag-alala. Dahil pinirmahan kong kontrata, paninindigan ko to. Hindi ako susuko para sa nanay mo. Napatitig si Lander sa determinasyon sa mga mata ni Maya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam si Lander ng hangang-hanga sa isang tao at hindi niya namamalayang unti-unti nang nayayanig ang pader na itinayo niya sa kanyang puso. 2 linggo nang nakalipas mula nang magsimulang peking engagement ni Lander at Maya. Dahil sa utos si Doña Victoria na kailangang bantayan si Maya para hindi mapahiyang pamilya, napilitan si Maya na lumipat pansamantala sa luxury condo ni Lander sa Bonifacio Global City. Grabe, ganito palang feeling ng mayaman. Ang lambot ng sofa, parang ayoko na bumangon habang buhay. Biro ni Maya habang nakahiga sa dambuhalang couch sa sala ni Lander. Suot niyang isang malaking oversized t-shirt at pajama. Kararating lang ni Lander galing sa opisina. Niluwagan niyang kanyang necktie at naupo sa kabilang dulo ng sofa. Kitang-kitang pagod sa mga mata niya. You look too comfortable, Maya. Baka makalimutan mong bodyguard at katulong ang tingin sa'yo ng mami ko kapag nandun tayo sa hotel. Eksakto nga, di ba? Kapag nandoon sa hotel, pero dito sa kondo mo, walang camera, walang Doña Victoria, at walang paparazzi, kaya pwede kitang asarin ng ganito. Napaismet si Lander, pero hindi niya mapigilang makaramdam ng gaan ng loob. Sa nakalipas sa 2 linggo, nasanay na siya na pag-uwi niya sa gabi ay may maingay at masayahing babaeng sumasalubong sa kanya. Malayo ito sa dating malamig, tahimik at nakabibinging kondo na nakasanayan niya sa loob ng maraming taon. Nagluto pala ako ng sinigang na baboy. Kumain ka na ba? Kasi kung hindi pa, huwag kang mag-alala. Masarap ako magluto. Pang 5-star hotel ang lasa nito, promise. Sinigang? Hindi ako kumakain ng mga ganyang pagkain, Maya. Mark usually orders steak or gourmet salads for me. Sus, steak is steak. Kaya ka lagi mukhang seryoso at stress kasi puro mamahaling damot to yung karne yung kinakain mo. Halika rito, subukan mo to. Walang nagawa si Lander nang hilahin siya ni Maya patungo sa dining table. Naghain si Maya ng mainit na kanin at ang umuusok na sinigang. Nag-aalangan pa si Lander nung una, pero nang tikman niya ang unang subo,
Natigilan siya. Masarap ito. May kakaibang init at homey feeling ang pagkain na matagal na niyang hindi nararamdaman mula nang pumanaw ang kanyang ama at maging abalang kanyang ina sa negosyo. It's actually good. Sabi sa iyo eh. Alam mo Lander, ang yaman mo nga pero parang ang boring naman ang buhay mo. Lahat calculated, lahat business. Kailan ka ba huling tumawa ng seryoso? Napatitig si Lander kay Maya. Ang mga mata ng dalaga ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kusina. Walang halong plastikan, walang takot at punong-puno ng buhay. Bata pa lang ako. Sinanay na ako ni Mami na maging perpekto. Kapag nagkamali ako, ibig sabihin nun, mahina ako. Pag-ibig, kaibigan, relasyon. Para sa kanya, sagaba lang ang mga yan sa pagpapalago ng negosyo namin. Nalungkot naman si Maya sa narinig. Marahan niyang ipinatong ang kamay niya sa ibabaw ng kamay ni Lander na nasa lamesa. Alam mo, ang lungkot naman yan. Ang pera, kinikita yan. Ang kumpanya, pwedeng itayo ulit. Pero ang totoong saya at ang mga taong nagmamahal sa'yo ng totoo, hindi nabibili ng bilyong-bilyon yan. Tinitigan ni Lander ang kamay ni Maya na nakahawak sa kanya. Mainit ito at malambot. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lander na may isang taong nakakaintindi sa kanya, bilang si Lander Imperial na tagapagmana, kundi bilang isang simpleng lalaki lamang. Kinabukasan, isang malaking charity gala ang gaganapin sa Grand Imperial Hotel. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na haharap sila sa media bilang isang opisyal na magkasintahan. Habang nasa dressing room, nakasuot si Maya ng isang napakagandang emerald green gown. Bagamat mukha siyang prinsesa, hindi maitatago ang panginginig na mga kamay niya sa tindi ng kaba. Bumukas ang pinto at pumasok si Lander. Suot ang kanyang itim na tuxedo. Agad niyang napansin ang kaba ni Maya. Lumapit siya dito at tumayo sa likod niya habang nakatingin sa salamin. You look breathtaking, Maya. Namula ang mga pisngi ni Maya sa narinig. Lander, kinakabahan talaga ako. Paano kung magkamali ako ng sagot sa mga reporter? Paano kung mabuko tayo? Humarap si Lander sa kanya at hinawakan ng dalawang balikat niya. Tinignan niya ito ng may matinding kaseryosohan at lambing. Look at me. Isipin mo, nandito lang tayo sa kondo. Walang ibang tao kundi ako at ikaw. Just trust me, okay? I won't let anyone hurt you. Dahil sa mga salita ni Lander, unti-unting kumalma ang puso ni Maya. Tumango siya't ngumiti. Paglabas nila sa ballroom, sinalubong agad sila ng sunod-sunod na flash ng kamera at mga tanong ng mga mamamahayag. Sir Lander, totoo po ba nakasal ng tuloy ng engagement niyo? Miss Maya, paano po kayo nagkakilala ng isang bilyonaryo? Inakbayan ni Lander si Maya sa bewang at inilapit ito sa kanyang katawan. Ramdam na ramdam ni Maya ang tibok ng puso ni Lander na kasing bilis din ang sa kanya. Maya is the most genuine person I've ever met. Sabi ng marami, hindi siya bagay sa mundo ko. Pero ang totoo, siya yung nagturo sa akin kung paano mabuhay ng totoo sa mundong ito. She is my home. Napatitig si Maya kay Lander habang nagsasalita ito sa harap ng mikropono. Kitang-kita niyang emosyon sa mga mata ng lalaki. Sa sandaling yon, alam ni Maya sa sarili niya, hindi na ito basta pagpapanggap para sa kontrata. Nahuhulog na siya sa kanyang pekeng fiancé. Ngunit sa di kalayuan, nakatayo si Doña Victoria habang hawak ng isang wine glass. Matatalim ang mga mata nitong nakatitig sa dalawa. Kasunod nito ang isang lalaking may hawak na brown envelope. Nakuha mo ba yung mga impormasyon tungkol sa pamilya ng babaeng yan? Opo, Doña Victoria. Nalaman ko po na may 2 milyong utang ang pamilya niya sa isang private lender at palsipikadong ilang dokumentong ginamit nila sa ospital para sa breakdown ng bills ng nanay niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Victoria. Good. Tingnan natin kung hanggang kailan magiging home ng anak ko ang isang kriminal at sinungaling. Naging mabilis ang takbo ng mga sumunod na araw. Halos makalimutan na ni Lander at Maya na may kontrata silang pinanghahawakan dahil sa totoong saya na nararamdaman nila tuwing magkasama sila sa kondo.
Pero ika nga nila, kapag masyadong tahimik, may paparating na bagyo. Isang hapon, habang abala si Maya sa pag-aayos ng mga gamit sa sala, biglang tumunog ang intercom ng kondo. Pagkabukas niya ng pinto, pumasok si Doña Victoria, kasunod ang 2 bodyguards nito. Malamig at mapanghusgan tingin ng matanda. Doña Victoria, napadalaw po kayo. Wala po rito si Lander, nasa opisina pa po. I'm not here for my son, Maya. I'm here for you. Ibinato ni Doña Victoria ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng glass table. Marahas na kinuha ni Maya ang laman nito at nanlamig ang buong katawan niya. Nandoon ang kopya ng fake engagement contract na pinirmahan nila ni Lander, pati na rin ang kumpletong detalye ng utang ng pamilya niya sa ospital. Akala niyo ba maluloko niyo ako? Isang pirasong papel lang palang nagpapatakbo sa inyong dalawa. At ang mas malala, nalaman ko may mga hindi tugmang pirma sa mga huling promissory notes na pinasa ng pamilya mo sa billing department ng ospital namin. In short, your family committed fraud, Maya. Hindi po totoo yan. Nagmakahawa lang po kami sa pondo ng ospital para ma-extend ang gamot ni nanay. Pero hindi po kami nanamantala. Sapat na mga dokumentong ito para mabulok sa kulungan ng nanay mo. At ikaw, imagine the headline. The billionaire's fiancé is a fraud. Kapag nalaman ito ng media at ng board, masisirang pangalan ng Imperial Hotel at masisirang kinabukasan ni Lander. Siya yung babagsak dahil sa pagtatanggol sa isang katulad mo. Napahawak si Maya sa kanyang dibdib. Parang hindi siya makahinga. Gagawin niya lahat para sa nanay niya at hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung madadamay pa si Lander na siyang tumulong sa kanila. I will give you a choice. Iligtas mo ang pamilya mo at ang career ni Lander. Mag-impake ka. Umalis ka sa buhay ng anak ko ngayon din at sabi mo sa media na niloko mo lang siya para sa pera. Kapag ginawa mo yan, itatago ko mga dokumentong ito at hahayaan ko mabuhay ng tahimik ang nanay mo. Pero kung magmamatigas ka, sisiguraduhin ko bukas sa bukas din. Nasa presinto na kayo mag-ina. Nangilid ang luha sa mga mata ni Maya. Ngunit pinilit niyang huwag humagulgol sa harap ng matanda. Tinignan niyang singsing sa daliri niya. Ang singsing na kahit peke ay nagbigay sa kanya ng pag-asang mahalin at mahalin din ng isang Lander Imperial. Sige po, aalis na ako. Huwag niyo lang pong galawin ang nanay ko. Pakiusap. Good. You have 1 hour to pack your bags and disappear. Gabi na makauwi si Lander sa kondo. May bitbit pa siyang isang maliit na box ng paboritong chocolate cake ni Maya. May malawak na ngiti sa kanya mga labi na ngayon lang muling nakikita sa kanya. Maya, I brought your favorite cake. Napatigil si Lander. Sobrang tahimik ng buong kondo. Patay ang mga ilaw, maliban sa isa sa may kusina. Paglapit niya sa dining table, nakita niyang malinis ang espasyo at walang amoy ng sinigang na madalas niyang madatnan. Sa ibabaw ng lamesa, may nakalatag na isang maliit na velvet box. Sa tabi nito ay ang engagement ring at isang pirasong papel. Nanginginig ang mga kamay ni Lander habang binubuksan ang sulat. Sulat kamay ito ni Maya. Lander, sorry kung aalis ako nang walang paalam. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa nanay ko. Hindi ko yun makakalimutan. Pero na-realize ko na tama ang mami mo. Hindi talaga ako bagay sa mundo mo. Napapagod na rin ako magpanggap sa harap ng mga kamera. Nakuha mo naman na yung tiwala ng board, di ba? Pwede mo na sabihin sa kanila na nag-away tayo o naging mukha kong pera. Balik na tayo sa kanya-kanya nating buhay. Salamat sa maikling panahon na pinaramdam mo sa akin na may halaga ako. Mag-iingat ka palagi. Maya. Nalaglag ang sulat mula sa kamay ni Lander. Parang gumuho ang buong mundo niya sa mga sandaling yon. Ang galit, sakit at pangungulila ay sabay-sabay na sumabog sa dibdib niya. No, Maya. Bakit ka umalis? Agad na tinawagan ni Lander si Mark. Mark, hanapin mo si Maya ngayon din. Alam mo kung nasaan siya. Gamitin mo lahat ng tauhan ng hotel. Sir, tumawag po si Doña Victoria kanina. Sabi niya, tapos na raw po ang kontrata niyo ni Maya at kung saan umalis ang babae pagkatapos niya makuha ang huling bahagi ng pera. Sinungaling! Kilala ko si Maya. Hindi niya magagawa to. May kinalaman si Mami dito.
Ibinagsak ni Lander ang phone sa sopa at napasabunot sa kanyang sarili. Tumingin siya sa paligid ng kondo. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa tawa, ingay at init na dinala ni Maya sa buhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman muli ng bilyonaryo ang pumatak na luha mula sa kanyang mga mata. Na-realize niya na huli ng lahat. Hindi lang basta kontrata ang lahat para sa kanya. Mahal na mahal niya na si Maya at gagawin niya lahat. Kahit pagibain niya ang sarili niyang imperyo, mahanap at mabawi lamang ito. Halos mapuno ng mga bakanteng bote ng alak ang glass table sa sala ng kondo ni Lander. 1 linggo nang nakalipas mula nang umalis si Maya. Pero para kay Lander, huminto na ang ikot ng mundo niya. Nakasuot pa rin siya ng gusot na polo, gulo-gulo ang buhok at mapula mga mata dahil sa puyat at walang tigil na pag-inom. Iniligay niya ang baso sa kanyang labi at nilunok ang mapait na likido. Tumingin siya sa bakanteng sofa kung saan madalas humihiga si Maya habang naaasar. Bakit ka umalis, Maya? Akala ko ba magkasama nating tatapusin to? Hindi ko ba nasabi sa'yo na mahal kita? Bulong ni Lander sa hangin, halatang lasing na. Biglang tumunog ang doorbell ng kondo sa pag-aakalang si Mark ito na may dalang balita tungkol sa kinaroroonan ni Maya. Mabilis na tumayo si Lander kahit medyo pagewang-gewang ang lakad. Binuksan niyang pinto ng marahas. Mark, nahanap mo na ba siya? Napatigil si Lander. Hindi si Mark ang nasa harapan niya. Isang matangkad na babaeng mestiza, nakasuot ng isang mamahaling designer dress at may suot na killer heels ang nakatayo doon. Amoy na amoy ang mamahali nitong pabango. Si Katrina, ang heres ng Megaland Holdings, na pilit na ipinapakasal sa kanya ng mami niya. Oh, look at you, Lander. Ang dating pinakamakisig at seryosong bilyonaryo sa Manila, mukha ng kawawang lasinggero ngayon. What are you doing here, Katrina? Paano mo nalaman ang address ko? Get out! Hindi nakinig si Katrina. Dire-diretso siyang pumasok sa loob ng kondo at pinalibot ang paningin sa magulong sala. Ibinaba niyang kanyang mamahaling bag sa counter. Pinuntahan kita sa opisina mo pero sabi ng sekretary mo, 1 linggo ka na raw na hindi pumapasok. Dahil lang sa umalis na yun, hampas lupang bank at server na yun. Seryoso ba, Lander? Iniisip mo pa rin ang babaeng yan pagkatapos niyang amin sa media na pera lang ang habol niya sa'yo? Shut up! Huwag mong tatawagin hampas lupa si Maya. Wala kang alam sa totoong nangyari. Lumapit si Katrina kay Lander. Hinawakan niyang braso ng lalaki at pilit na tinitigan nito sa mata gamit ang mapang-akit niyang tingin. Nilapitan niya mukha niya kay Lander. I know everything, Lander. Umalis siya kasi nakuha niya ng gusto niya. Pera lang naman ang habol na mga katulad niya eh. Pero ako, I have my own money, my own status. Bagay tayo, Lander. Bakit ba hindi mo na lang ako subukan? Mas madali ang buhay ko kung pipiliin mo. Dinala ni Katrina ang kamay niya sa dibdib ni Lander. Pilit na inaakit ang lalaki habang nasa pinakamahinang estado ito ng buhay niya. Alam ni Katrina na kapag nakuha niya si Lander ngayon, sa kanila na ng pamilya niya ang kalahati ng Imperial Hotel Empire. Ines na binaliwala ni Lander ang kamay ni Katrina at itinulak ito ng bahagya palayo. Kahit mawala si Maya sa buhay ko, Katrina, hindi kita pipiliin. Kaya please, umalis ka na bago ko patawag ng security para kalat ka rin kapalabas ng kondo ko. Nagbago ang mukha ni Katrina sa tindi ng inis dahil napahiya siya. Kinuha niyang bag niya at naglakad patungo sa pinto. Pero bago siya lumabas, lumingon muna siya ng matalim kay Lander. Magpakalunod ka sa alak mo, Lander. Pero tandaan mo to, bukas sa bukas ang formal na pag-upo mo bilang CEO. Kung hindi ka sisipot doon, tuluyan ang ibibigay ng mami mong posisyon sa mga pinsan mo at mawawala sa iyo lahat. Marahas na sinara ni Katrina ang pinto. Napaupo si Lander sa sahig, sinandal ang ulo sa pader at muling itiningin ng mga mata sa engagement ring ni Maya na naiwan sa lamesa. Mabilis sa lumipas ang magdamag. Kinabukasan,
Sumikat ang araw pero parang walang bago sa buhay ni Lander. Nakahiga pa rin siya sa sofa, suot ang parehong damit at nakatitig sa kisame. Ilang oras na lang at magsisimula na ang board meeting para sa pag-upo niya bilang CEO, ngunit wala siyang pakialam. Kanina pa nag-vibrate ang phone niya sa sahig. Sa tindi ng inis, dinampot niya ito para patayin sana. Pero nakita niyang si Mark ang tumatawag. Pang-apat na pong tawag na ito ng kanyang assistant. Mark, sinabi ko sa'yo, huwag mo akong istorbohin. Hindi ako pupunta sa meeting. Sir, pakinggan niyo muna ako pakiusap. Hindi ito tungkol sa board meeting. Tungkol to kay Maya. Nahanap ko na kung nasan siya. Para namang nabuhusan ng malamig na tubig si Lander. Agad siyang napaupo ng tuwid, na walang antok at tama ng alak sa katawan niya. Nasan siya? Nasan si Maya? Nasa isang maliit na bayan po sa Batangas, sir. Inilipat niya doon ang mami niya sa isang maliit na pampublikong klinika para doon magpagaling ng tahimik. Pero sir, may mas malalim na dahilan kung bakit siya umalis. Nangunot ang noo ni Lander. Anong ibig mo sabihin? Nahanap ko po yung private investigator na kinuha ng mami niyo. Umamin po siya. Nung hapon bago umalis si Maya, pinuntahan siya ni Doña Victoria sa kondo niyo. Binantaan siya ng mami niyo na ipakukulong ang nanay niya dahil sa issue ng palsipikadong hospital bills kung hindi siya alis sa tabi niyo. Binigyan lang siya ng 1 oras para mag-impake. Nanginig ang kamao ni Lander sa tindi ng galit. Parang sasabog ang dibdib niya. Galit sa mami niya dahil sa kasamaan nito. Pero mas matinding galit sa kanyang sarili dahil naging tanga siya. Naniwala siya sa sulat. Naniwala siya na pera lang ang habol ni Maya. Nang hindi man lamang iniisip na ginipit lang palang babaeng mahal niya. Ihanda mo sa sasakyan, Mark. Susunduin ko si Maya. Pero sir, paano yung board meeting? Nandoon na po yung mami niyo at ang mga shareholders. Nihintay na kayo para sa pirmahan ng CEO position. Ayaw mo sila. May mas mahalaga akong kailangang ayusin ngayon. Imbes na dumiretso sa Batangas, sumadya muna si Lander sa Grand Imperial Hotel. Dire-diretso siyang naglakad pumasok sa boardroom kung saan nagkakagulo ng mga direktor dahil late siya. Pagkabukas ng pinto, lahat ay napatingin sa kanya. Nakatayo sa unahan si Doña Victoria. May hawak na ballpen at nakangiti na mapait. Kasama rin sa gilid si Katrina na nakataas ang kilay. Lander, sa wakas at andito ka na. Akala ko tuluyan mo ng sinirang kinabukasan mo para sa server na yon. Halika rito. Pirmahan mo ng kontrata para opisyal ka ng CEO. Tinitigan ni Lander ang kanyang ina nang may matinding lamig at puot sa mga mata. Lumapit siya sa lamesa. Ngunit imbes na kunin ang ballpen para sa CEO position, kumuha siya ng isang malinis na papel at mabilis sa sumulat doon gamit ang sarili niyang panulat. What are you doing, Lander? Hindi ng dokumento. I'm resigning, Mom. I'm leaving the Imperial Group. Effective immediately. Gulat na gulat ang buong boardroom. Bulungan dito, bulungan doon. Nalaki naman ang mga mata ni Doña Victoria at nabitawan ang hawak na ballpen. Are you out of your mind? Ibinigay kong buong buhay ko para sa imperyong ito, para sa kinabukasan mo. At tatalikuran mo lang lahat para sa isang mahirap at sinungaling na babaeng yun? Ibang imperyo sa tahanan, Ma'am. Binigyan mo ako ng marangyang pangalan. Pero ginawa mo namang impyerno ang buhay ko. Alam ko na ginawa mo kay Maya. Binantaan mo siya. Lumingon si Lander sa mga board members na nakatitig sa kanya. Kung ang pagiging CEO ng kumpanyang ito ay nangangahulugan na kailangan ko maging katulad ng mami kong walang puso, walang konsensya at naninira ng buhay ng ibang tao, ayoko na lang. Iwan ko na sa inyo lahat ng pera. Inilapag ni Lander ang kanyang resignation letter sa harap ng kanyang ina. Tinalikuran niya si Doña Victoria at si Katrina at tuluyan ang naglakad palabas ng hotel nang may ngiti sa mga labi. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang totoong kalayaan. Makalipas ang 3 oras na biyahe, narating ni Lander ang isang simpleng pampublikong klinika sa Batangas. Maingat niyang binuksan ang pinto ng isang shared ward. Doon, nakita niya si Maya na abala sa pag-aayos ng kumot ng kanyang nanay na si Aling Teresa na mahimbing nang natutulog. Halatang pagod si Maya.
May konting itim sa ilalim ng mga mata, ngunit bakas pa rin ang natural nitong ganda. Maya, bulong ni Lander. Napatigil si Maya. Parang nabitawan niya ang hawak na bimpo nang marinig ang boses na yon. Paglingon niya, nanlaki ang mga mata niya nang makita si Lander na nakatayo sa pinto ng ward. Hindi ito ang Lander na laging perpekto ang suot, gulo ang buhok nito, walang necktie at may mga pawis sa mukha dahil sa pagmamadali. Lander, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Umalis ka na, pakiusap. Hindi na natapos ni Maya ang sasabihin niya dahil mabilis siyang nilapitan ni Lander. Hinawakan sa braso at hinila sa isang napakahigpit na yakap. Ibinaba ni Lander ang mukha niya sa balikat ni Maya. Habang ramdam na ramdam ang mabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit naniwala ka kay Mami? I told you to trust me, di ba? Bakit mo ko iniwan? Nangilid ang luha sa mga mata ni Maya. Pilit niyang itinutulak ang dibdib ni Lander para lumayo ito. Lander, para sa iyo rin naman ang ginawa ko eh. Masisira buhay mo dahil sa akin. Ang mami mo, ang kumpanya niyo, ang posisyon mo bilang CEO. Iniwan ko na lahat ng yan, Maya. I resigned. Hindi na ako bahagi ng Imperial Group. Natigilan si Maya. Napatingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Lander. Bakas ang matinding gulat at pag-alala. Ano? Nababalo ka na ba talaga? Kumpanya niyo yun! Ang pinaghirapan mo na maraming taon! Ikaw ang pinaghirapan ko ngayon, Maya. Anong gagawin ko sa bilyong-bilyong pera ng pamilya ko kung pag-uwi ko sa gabi, wala yung maingay at makulit na Maya na magluluto sa akin ng sinigang? Walang taong magpapaalala sa akin kung paano maging masaya ng totoo. I don't care about the empire. I just want you. Hindi na napigilan ni Maya ang sarili. Bumuhos ang lahat ng luhang pilit niyang itinago sa loob ng isang linggo. Lahat ng takot at pader na itinayo niya ay tuluyang naglaho. Nagsimula lang naman tayo sa kontrata, Lander. Peke lang ang lahat nung una. Bakit mo itatapon ang buhay mo para sa akin? Hinawakan ni Lander ang magkabilang pisngi ni Maya. Marahan niyang pinunasan ng mga luha nito gamit ang kanyang mga daliri. At dahan-dahang idinikit ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Nagsimula tayo sa kontrata, Maya. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, walang katumbas sa kontrata o pera. Totoong mahal kita. Please, wag mo na akong iwan ulit. Mahal din kita, Lander. Seryoso, mahal na mahal din kita. Ngumiti si Lander sa gitna ng emosyon at dahan-dahang inilapit ang kanyang labi para sa isang matamis at totoong halik. Isang halik na malaya sa kamera. Walang nakabantay na paparazzi at walang utos mula sa kahit kanino. Purely love. Ang marangyang boardroom ng Grand Imperial Hotel ay nababalot ngayon ng matinding tensyon. Isang taon nang nakalipas mula nang iwan ni Lander ang kumpanya at sa loob ng panahong yon, tuluyan nang gumuho ang padera ng imperyong itinayo ng kanyang pamilya. Nakatayo si Katrina sa tapat ng glass wall, habang si Doña Victoria naman ay nakaupo sa dulo ng lamesa. Nanginginig ang kamay, habang hawak ang tablet na nagpapakita ng bagsak na stocks ng hotel. I can't believe this, Doña Victoria. Sabi mo sa akin nung umalis si Lander, kayang-kaya niyong i-handle ang kumpanya kahit wala siya. Look at the stock market right now. Bagsak na bagsak ng Megaland Holdings dahil sa maling investment ang ginawa ng mga pinsan ni Lander. Huwag mo ko sigawan, Katrina. Ginawa ko lahat. Sino bang mag-aakala na walang alam sa business sa mga pamangkin ko? Inubos silang pondo sa mga walang kwentang proyekto. At saka wag mo nga isisi sa akin ng lahat. Ikaw may kagagawa nito lahat. At ngayon, sinisisi mo ko. Ikaw ang naglagay sa kanila sa posisyon dahil lang sa pride mo. Kung hindi mo pinalayas si Maya, nandun pa rin si Lander bilang CEO. Hindi na sana tayo nagkakagulo ng ganito. Pinalayas ko si Maya para sa'yo, Katrina. Para sa pamilya mo. Akala ko gusto mo si Lander. Gusto ko si Lander dahil sa status niya at sa kumpanyang ito. Pero ngayon na bankrupt na kayo at ang pamilya ko naman ay humaharap sa mga kaso sa korte dahil sa illegal na transaksyon ng mga pinsan niya. I'm out of here. Huwag mo na akong tatawagan muli, Victoria. Bahala kayo sa buhay niyo. Padabog na kinuha ni Katrina ang kanyang designer bag at sinara ng marahas ang pinto ng boardroom.
Napasandal si Doña Victoria sa kanyang upuan habang pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Narealize niya na mga taong akala niya'y karapat-dapat sa mundo nila ang siyang unang nang iwan sa kanya nung nawalan siya ng pera. Nang hapong yon, nagpa siya si Doña Victoria na pumunta sa maliit at simpleng opisina ng bagong kumpanya na itinayo ni Lander ang Imperial Business Consulting. Kasamang kanyang private nurse, pumasok siya sa loob. Nakatayo sa may bintana si Lander habang may kausap sa phone, samantalang si Mark naman ay abala sa pag-type sa kanyang laptop. Yes sir, I will review the consulting proposal tonight and send it back to you tomorrow morning. Thank you. Ibinaba ni Lander ang phone at lumingon sa pinto. Natigilan siya na makitang kanyang ina na gumagamit na ngayon ng baston dahil sa epekto ng mild stroke nito. Ma'am, anong ginagawa mo rito? Sabi ng doktor mo bawal sa iyo mapagod at magbiyahe na malayo. Lander, anak. Lumapit ang matanda na may pangangatog ang boses. Makiusap, pag-usap tayo. Bumalik ka na sa hotel. Kailangan ka ng kumpanya. Kailangan kita. Babagsak ng Grand Imperial kung hindi mo to sasagapin ngayong linggo. Maupo ka muna, ma'am. Mark, pakikuha nga ng tubig si mommy. Yes, Sir Lander. Mabilis na kumuha ng tubig si Mark at iniabot ito sa matanda bago lumabas ang silid para bigyan sila ng privacy. Inaalo ko sa iyo lahat ng shares ko, Lander. Magiging CEO ka ulit. Walang magiging hadlang sa iyo. Gagawin ko lahat, bumalik ka lang. Mama, matagal ko nang binitiwan ng Grand Imperial. Nung araw na pinili mong bantan si Maya at gipitin ang pamilya niya para lang sa pera at katanyagan, doon ko na-realize na ayoko na sa mundong binuo mo para sa akin. Patawarin mo ako. Akala ko kasi mas makabubuti sa'yo si Katrina dahil mayaman sila at may pangalan. Tingnan mo ngayon, iniwan niya ako nang magsimula tayo malugi. Tama ka, Lander. Pera lang habol niya. Si Katrina, kaya kanyang iwan kasi business lang ang tingin niya sa relasyon natin. Pero si Maya, kahit walang-wala sila, handa siya magpakarami ng trabaho para sa nanay niya. At handa niya akong iwan noon para lang hindi masirang image ko sa board. Yun ang totoong pag-ibig, ma'am. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng bilyon-bilyon mo. Kung gano'n, wala na ba talagang pag-asa na magbagong isip mo? Kahit para sa akin na lang. Babalik ako bilang anak mo, ma'am. Tuwing kailangan mo ko sa pagpapagaling mo. Pero sa kumpanya, hindi na. Masaya na ako dito sa maliit kong consulting firm kasama si Mark. At masaya-masaya ako dahil bukas ng kasal namin ni Maya. Natigilan si Doña Victoria. Tumingin sa mga mata ng anak na punong-puno ng kapayapaan at dahan-dahang tumango habang umiiyak. Kung yun ang makakapagpasaya sa'yo, hindi na ako maghahadlang, Lander. Binabati kita. Sana mapatawad din ako ni Maya balang araw. Mapapatawad ka niya, mama. Mabuting tao si Maya. Malamig ang simoy ng hangin sa Tagaytay. Ang buong paligid ng isang pribadong rest house ay napaliligiran ng mga sariwang puting rosas at maliit na garden lights na unti-unting nagliliwanag habang lumulubog ang araw. Sa malayo, ang bulkang Taal ay nagsisilbing napakagandang background sa isang napakapayapang hapon. Malayo ito sa ingay ng Maynila at lalong malayo sa marangyang ballroom ng Grand Imperial Hotel kung saan unang nagtagpo ang mga landas ni Lander at Maya. Sa loob ng isang kwarto sa Red House, nakatayo si Lander sa harap ng salamin habang sinusubukang ayusin ang kanyang kwento. Suot niyang isang simpleng puting linen suit. Wala ang mamahaling kinto o brilyanting cufflinks na madalas niyang suotin noon. Pero mas mukha siyang masaya ngayon kumpara sa mga panahong hawak niyang bilyon-bilyong ari-arian ng kanyang pamilya. Maya-maya, pumasok si Mark na may hawak na 2 bote ng juice. Agad itong nilapitan si Lander para tulungan ito sa kanyang suit. Sir, daan-daan naman sa paghinga. Baka maimatay ka riyan sa harap ng altar bago pa dumating ang bride nyo. Sayang naman ang napakagandang setup natin sa labas. Shut up, Mark. Di ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Mas kinakabahan pa ako ngayon kumpara nung humarap ako sa board of directors para sa first major presentation ko bilang CEO ng Imperial Group. Nako, normal lang yan, sir. Pero nakakatawa lang isipin, no. Naalala ko pa nga nung unang araw na dinala natin si Maya sa opisina mo.
Matapos niyang matapon ang red wine sa tuxedo mo. Sobrang sungit mo nun. Sabi mo pa sa akin, Mark, siguraduhin mong pirmahan niyang kontrata para matapos itong drama na to at hindi na siya manggulo. Oo ngayon, sinong hindi mapakali dahil gusto ng pirma ng totoong marriage contract? Sinabi ko ba talaga yon? Parang binago mo na naman ang kwento para asarin ako ah. Oy sir, nandun ako sa kwarto. Saksi ako sa lahat ng kasungitan mo kay Mamaya. Tuwing gabi nga nun sa kondo kapag nag-ayos kayo ng mga schedule para sa media appearances bilang fake fiancés. Akala mo naman, lagi may kaaway ang mukha mo. Sino ba mag-aakala na server na tinapunan ka ng alak ang magiging dahilan kung bakit mo iiwan ang buong imperyo mo? Napatigil si Lander sa pag-aayos ng kanyang buhok at napangiti nang maalala ang mga panahong yun. Humarap siya kay Mark at tinapik ang balikat nito. Mark, seryoso. Salamat. Salamat sa pagsama sa akin kahit nung iniwan ko yung Imperial Group. Alam ko marami ka natanggap na alok mula sa ibang malalaking kumpanya nung umalis ako. Pero pinili mo pa rin sumama sa akin sa pagtatayo ng maliit kong consulting firm. So sir, maliit na bagay. Alam mo naman na mas bilib ako sa utak mo kaysa sa pangalan ng pamilya mo. At saka mas masaya rito sa bago nating kumpanya. Walang mga matatandang board members na laging sumisigaw tuwing bumababa yung stocks. Mas tahimik ang buhay natin ngayon. Pero tignan mo naman, 5 minuto na lang magsisimula ng seremonya. Bakit wala pa rin si Maya sa labas? Sigurado ka bang okay lang biyahe nila mula sa tinutuluyan nilang hotel dito sa Tagaytay? Sir, chill lang okay? Ang mga bride talaga medyo matagal magayos ng gown at makeup. At saka narinig ko kay tita na kasama niya medyo nahirapan lang silang isuot yung belo dahil umiiyak na naman si Aling Teresa sa tuwa. Sana nga yun lang. Kinakabahan talaga ako, Mark. Paano kung ma-realize niya na mas tahimik ang buhay niya kung hindi siya nagpakasal sa isang katulad ko na maraming komplikasyon sa pamilya? Sir, kung ayaw niya sa'yo, hindi ka niya habulin mula sa Batangas at hindi ka niya tutulungan maglipat ng mga gamit sa bago mong opisina. Mag-isip ka nga ng positibo. Oh, yan na pala yung pinakahihintay mo. May kumatok na sa pinto. Bumukas ang pinto at pumasok si Aling Teresa na naka-wheelchair. Ngunit mukhang napakalusog at napakaganda sa kanyang suot na simpleng beige na kasuotan. Kasunod niya si Maya. Napakapit si Lander sa kanyang dibdib. Parang huminto ang buong mundo niya nang makita ang dalaga. Suot ang isang simpleng off-shoulder white wedding gown na walang mamahaling diamonds pero napaka-elegante. Mukha itong isang anghel. Ang kanyang buhok ay nakalugay ng bahagya at may mga simpleng ipit na bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lang ng diretso kay Lander. May kasamang tamis at kaba. Lander, anak. Ang ganda ng anak ko ano. Huwag mo nang papayakin ito pagkatapos ng araw na ito ha. Hindi po Aling Teresa. Pangako po yan. Maya, you look breathtaking. Sobrang ganda mo ngayong gabi. Salamat, Lander. Pero pakiusap, mamaya kapag naglakad na ako, hawakan mo ko na mahigpit ha. Sobrang nanginginig ang mga binti ko ngayon pa lang eh. Baka matapakan ko na naman yung gown ko tulad ng nangyari sa jacket ko nun sa parking lot ng hotel mo. Don't worry, I got you. Kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan. At saka, bakit ka naman luluhod sa harap ng altar? Ako dapat nang lumuluhod sa'yo. Sira. Siyempre dahil sa kabato. Tignan mo nga si Mark, parang siya pa yung mas excited sa ating dalawa. Tao ng tao sa gilid. Siyempre naman, Mamaya. Ako kayo nakasaksi sa lahat ng stress itong si Sir Lander dito mga nakaraang buwan. Halos araw-araw niyang binibilang mga natitirang araw bagong kasal niyo. O sige na, mag-ayos na kayo dahil tinatawag na tayo ng coordinator sa labas. Lander, mag-antay ka na doon sa altar. Ang anak ko ibibigay ko sa'yo ng buong buo. Salamat po, Nay. Hintayin kita sa labas, Maya. Nagsimula ang seremonya na magsilbi ng upuan ang mga iilang bisita. Mga malalapit na kaibigan ni Maya mula sa universidad at ilang tapat na tauhan ni Lander na sumama sa kanila sa bagong kumpanya. Tumunog ang isang napakalambot at modernong tugtog ng gitara. Nang makarating si Maya sa tabi ni Lander sa harap ng altar, dahan-dahan kinuha ng lalaki ang kanyang kamay at pinagdaop ang kanilang mga daliri. Eksakto kung paano niya hinawakan ang kamay nito nung unang beses silang humarap sa media para sa isang pekeng anunsyo. Pero ngayon, wala nang takot. Wala nang mga kamera ng paparazzi. At higit sa lahat, wala nang kontrata. Dumating ang oras para sa kanilang personal na wedding vows. Humarap si Lander kay Maya. Hawak ang dalawang kamay nito, habang ang mga mata niya
ay punong-puno ng seryosong emosyon. Maya, nung una kitang makilala sa ballroom ng hotel, ang akala ko talaga isa ka lang malaking sakit sa ulo na sumira sa gabi ko at sa polo ko gamit ang red wine. Noong mga panahong yun, mechanical ang buhay ko. Lahat ng tao sa paligid ko may presyo. Lahat ng relasyon ay may kontrata. At lahat ng desisyon ay may kalkulasyon. Akala ko, ang tagumpay ay nasusukat sa kung gaano kalaki ang kinikita ng Grand Imperial Hotel gabi-gabi. Pero pumasok ka sa buhay ko na walang dalang kahit ano, kundi ang katapatan mo at ang tapang mo na protektahan ng nanay mo. Napatigil ng bahagya si Lander dahil naramdaman niya nanginginig ang kamay ni Maya. Hinigpitan niya ang hawak dito bago nagpatuloy. Tinuruan mo akong kumain sa tabi ng kalsada. Tinuruan mo akong tumawa sa mga simpleng bagay. At higit sa lahat, tinuruan mo akong mabuhay ng totoo nang walang tinatagong maskara sa harap ng ibang tao. Noong nalaman kong binihag ka, tinakot ang mami ko. Doon ko na-realize na walang silbi ang lahat ng yaman ko. Kung hindi ko naman kayang protektahan ng babaeng nagbigay ng kulay sa madilim kong mundo. Iniwan kong kumpanya ng pamilya ko na walang pag-alinlangan o pagsisisi. Dahil na-realize ko ng totoong imperyo ko ay hindi ang hotel, kundi ikaw. I love you, Maya. At pinapangako kong aalagaan kita at si Aling Teresa habang buhay. Naiyak na ng tuluyan si Maya sa narinig. Pinunasan niyang kanyang pisngi gamit ang kabilang kamay. Huminga ng malalim at ngumiti kay Lander bago binasa ang kanyang sariling sinulat. Lander, alam mo naman na working student lang ako noon na walang ibang pangarap sa buhay kundi ang makapagtapos. Makahanap ng maayos sa trabaho para pambili ng gamot ni nanay at mabayaran ng lahat ng utang namin. Noong biglang sumulpot sa buhay ko at inalukan ako ng 6 na buwang fake engagement contract kapalit ng malaking pera. Akala ko negosyo lang ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, titiisin kong kasungitan ng bilyonaryong ito para sa pamilya ko. Tapos pagkatapos ng 6 na buwan, aalis na ako at hindi na kita muling makikita. Natawa ng mahina ang mga bisita, maging si Mark ay napangiti. Pero hindi ko napansin na tuwing gabi kapag magkasama tayo sa kondo mo, kapag walang nakatinging camera o reporter, doon kita unti-unting nakilala ng mas malalim. Nakita ko yung isang sugatang lalaki sa likod ng bilyong-bilyong yaman mo. Isang lalaking takot magtiwala dahil akala niya pera lang habol ng lahat ng tao sa kanya. Sorry kung umalis ako noon nang walang paalam. Dahil natakot ako sa mami mo at sa banta niya sa buhay ni nanay. Akala ko kasi kapag lumayo ako, mas magiging madali ang buhay para sa iyo sa board of directors. Pero salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Salamat dahil hinabol mo ko hanggang Batangas kahit na nagmukha kang katawa-tawa sa gitna ng palengke habang nakasuot ng mamahaling suit. Ngumiti si Lander at bahagyang namula mga pisngi. Ngayong araw, pinapangako ko sa harap ng Diyos at ang mga taong nagmamahal sa atin na hindi na ako tatakbo palayo sa'yo. Kahit hindi ka na bilyonaryo ngayon, kahit simple na lang ang opisina natin, at kahit kailangan nating magtipid minsan, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko araw-araw. Mahal na mahal kita, Lander. Isinuot nila mga simpleng gintong singsing sa daliri ng isa't isa at pagkatapos ng huling basbas ng pare, mabilis na inangat ni Lander ang belo ni Maya para sa isang matamis, matagal at totoong halik ng pag-ibig. Matapos ang kasal, lumipat ang lahat sa reception area ng rest house kung saan may mahabang lamesa na puno ng mga paboritong pagkain ni Lander at Maya, kabilang ng paboritong sinigang na baboy ni Lander. Nagpatuloy ang kwentuhan at nang dumating ang oras para sa toast ng best man, tumayo si Mark, hawak ang kanyang baso ng wine. Good evening sa lahat, lalo na sa ating mga bagong kasal, Mr. and Mrs. Imperial. Bilang best man at bilang nag-iisang saksi sa buong proseso ng pagiging fake papunta sa forever ng dalawang ito, meron lang akong gustong ibahagi. Noong una, kapag nag-aaway itong si Lander at Maya sa opisina dahil sa mga detalye ng peking relasyon nila, madalas akong magtago sa banyo dahil baka madamay ako sa bangayan nila. Pero alam niyo kung kailan ko nalaman na totoong in love na itong si Lander?
Noong isang gabi, tumawag siya sa akin ng alas 3 sa madaling araw para lang itanong kung saan nakakabili ng pinakamasarap na pandesal dahil nagugutom daw si Maya. Doon ko na-realize na wala na. Hulog na hulog ng bilyonaryo natin. Nagsitawanan ng mga bisita, habang si Maya naman ay pabirong siniko si Lander na kasalukuyang tumatawa rin. At hindi lang yan. Nung nalaman nitong si Lander na nagtatago si Maya sa Batangas, muntik na niyang i-cancel ang lahat ng meetings niya sa mga foreign investors. Sabi ko sa kanya, "Sir, malalagay sa peligro ang pangalan mo." Pero ang sagot niya sa akin, "I don't care about the company, Mark. I just want my fake fiancé back." Kaya ngayon, napatunayan ko ng pag-ibig talaga ay kaya magpagbago ng kahit sinong tao. Kahit ang pinakamalamig na CEO sa buong bansa. Tumingin si Mark kina Lander at Maya na may kasamang seryoso, ngunit masayang emosyon. Lander, Maya, masaya ako para sa inyong dalawa. Nakita ko kung paano niyo hinarap ang tindi ng bagyo para lang makarating sa araw na ito. Lander, proud ako sa iyo dahil pinatunayan mo na hindi mo kailangan ng pangalan ng Imperial Group para maging isang matagumpay na lalaki. Mas bilyonaryo ka ngayon sa pagmamahal. Cheers! Cheers! Sagot ng lahat ng mga bisita habang itinataas ang kanilang mga baso. Matapos ang toast ay lumapit si Aling Teresa sa mag-asawa. May hawak na maliit na kahon. Lander, Maya, gusto ko lang ibigay ito sa inyo. Hindi ito mamahaling regalo tulad ng mga natatanggap niyo sa mga business associates mo ng Lander. Pero ito yung natitirang singsing ng tatay ni Maya. Gusto kong itabi niyo ito bilang simbolo ng simpleng pamilya natin. Kinuha ni Maya ang kahon at niyakap ang kanyang ina habang umiiyak. Salamat, Nay. Sobrang halaga nito para sa amin. Salamat po, Aling Teresa. Itatabi po namin ito ng maayos. Kayo po yung pinakamatibay na pundasyon ng pamilyang itinatayo namin ngayon. Nang maghahating gabi na at umalis ng karamihan sa mga bisita, lumabas pansamantala sina Lander at Maya sa may malawak na balcony ng rest house para magpahangin. Malamig ang gabi sa Tagaytay, kaya naman hinubad ni Lander ang kanyang suit jacket at dahan-dahang sinot ito sa mga balikat ni Maya bago niya niyakap ang dalaga mula sa likod. Nakasandal ang ulo ni Maya sa dibdib ni Lander habang nakatingin sila sa magandang kalangitan na puno ng mga bituin. Ay, Mrs. Imperial na talaga ako, no? Parang kailan lang, nagmamadali pa akong pumasok sa trabaho bilang server. Tapos ngayon, asawa ko ng dating boss ko. Correction, Mrs. Maya Salazar Imperial. At tulad ng sinabi ko sa iyo, hindi mo na ako boss ngayon. Pantay na tayo sa lahat ng bagay sa buhay na ito. Nga pala, asawa ko. May mahalagang tanong ako sa iyo bago tayo magsimula sa bago nating buhay bukas. Ngayong kasal na tayo at magkasama na sa isang bubong. Sino nang maghuhugas ng pinggan gabi-gabi? Baka akala mo porket galing ka sa mansyon ligtas ka na sa mga gawaing bahay Natawa si Lander ng mahina. Ang kanyang tawa na ngayon ay puno ng gana at saya. Malayo sa formal na ngiti na ginagamit niya noon sa mga business meetings. Pwede naman natin pag-usapan yan sa ilalim ng isang maayos na negosasyon. Sabihin na natin, akong bahala sa paghuhugas ng pinggan gabi-gabi. Basta ikaw naman na magluluto ng sinigang na baboy na may maraming gabi tuwing weekend. Deal? Aba, marunong ka na rin makipag-bargain sa gawaing bahay ngayon Natututo ko na talaga sa buhay-buhay. Sige, deal. Pero paano kapag pagod ako galing sa opisina o kaya kapag tinamad ako? Anong mangyayari sa kontrata natin? Kung pagod ka, edi ako magluluto. Ako pa rin na maghuhugas ng pinggan. At ako pang mag-aalaga sa'yo habang nanonood tayo ng mga paborito mong serye. Kahit ano gagawin ko. Basta kasama kita. Walang problema sa aquarium mo sa bahay. Napalingon si Maya kay Lander. May bakas ng matinding paghanga at pagmamahal sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi ng kanyang asawa. Seryoso, Lander. Hindi mo ba talaga pinagsisisihan na iniwan mo lahat para sa akin? Ang laki na nawala sa'yo dahil sa pagpili mo sa akin. Minsan kapag naiisip ko yung mansyon niyo at yung karangyaan mo dati, nakakaramdam pa rin ako ng kaunting hiya o guilt Hinawakan ni Lander ang kamay ni Maya na nasa kanyang pisngi at dahan-dahang hinalikan ng palad nito. Maya, makinig ka sa akin na mabuti. Ang mansyon na sinasabi mo, ang malaking kumpanya, at ang bilyong-bilyong pera sa bangko, lahat ng yun ay parang isang hawla lang para sa akin. Walang totoong nagmamahal sa akin doon.
Ang mga tao sa paligid ko noon ay nandun lang sa kung anong meron ako. Di dahil sa kung sino ako. Pero ikaw, minahal mo ko kahit nung akala mo isa lang akong masungit at walang pusong negosyante. Nung iniwan ko lahat ng yun, hindi ako nawalan. Sa totoo lang, mas lalo akong yumaman dahil nakuha kong kapayapaan ng isip. Isang totoong pamilya kasama si Aling Teresa at ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Pumatak ang isang patak ng luha sa mata ni Maya. Ngunit agad itong pinunasan ni Lander gamit ang kanyang hinlalaki. At alam mo ba, sinabi sa akin ni Mark kanina bago magsimula ang kasal na, marami na raw bagong malalaking clients ang nag-i-inquire sa maliit nating consulting firm. Mukhang nagugustuhan nila yung paraan ng pamamahala natin na tapat at walang tinatagong anomalya. Kaya huwag kang mag-alala. Mukhang mapapabilis ang pagyaman natin ulit gamit ang sarili nating sikap. Kahit hindi na tayo maging kasing yaman ng dati, okay na okay lang sa akin, Lander. Ang mahalaga sa akin ay magkakasama tayo nila nanay. Walang nagdidikta sa buhay mo. At malaya tayo nakakatawa ng ganito gabi-gabi nang walang iniisip na iskandalo sa media. I know, Maya. At hindi ko ipagpapalit ang kapayipaang ito sa kahit anong halaga ng salapi sa mundo. Ang fake engagement contract natin nun, opisyal nang natapos. Para mabigyan daan sa isang totoong pag-ibig na walang katapusan. You are my forever contract, Mrs. Imperial. Ngumiti si Maya at lalong siniksik ang sarili sa mainit na yakap ng kanyang asawa. Habang ang gabi sa Tagaytay ay nagpapatuloy na tahimik at malamig, ang kanilang mga puso naman ay nananatiling mainit at nag-aalab sa pag-ibig. Isang pag-ibig na nagsimula sa isang aksidente ng natapong alak, ngunit nagtapos sa isang habang buhay na sumpa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!